Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, April 23, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang low pressure area na ating minomonitor sa may boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ang pumasok ng ating PAR or Philippine Area of Responsibility na kung saan huling namataan sa may silang bahagi ng Mindanao na kung saan nagdadala ito ng mga localized thunderstorm. Nahagip na nga po nito ang Visayas at Mindanao. Samantala, dahil sa low pressure area na palang ito, ay makakaranas lang po tayo ng bahagyang maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, kapansin-pansin nga rin po ang sirkulasyon nito na kung saan may dalawa po tayong low pressure area na minomonitor sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung panibago po natin na base sa ating tropical threat potential na kung saan mayroon tayong minomonitor na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na panibagong low pressure area. Kaya naman posible na nga po ito yung ating minomonitor na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapansin-pansin nga rin po yung sirkulasyon nito ay iisa lamang po ang pagkakaroon lang po ng sentro or pinakamata ng low pressure area na siyang doon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility nagkakaroon ng sirkulasyon. Samantala, para naman sa magiging landas nitong dalawang low pressure area, ang unang low pressure area sa may loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posible pang kumilos ito pa hilagang kanluran. So, posible pa itong bagyang umakyat o tumaas sa mga susunod na oras. Samantalang itong sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na isang panibagong low pressure area, posible itong kikilos din pakanluran, hilagang kanluran. So, base po yan sa ating tropical cyclone threat potential at base rin sa climatological track sa buwan ng April, meron tayong mga minomonitor na mga namumuong low pressure area na kumikilos at pahilagang silangan. At meron din tayong senaryo na posibleng kumilos at pahilagang kanluran at tumatawid sa ating bansa. Kaya naman, pinaghahanda lang po natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng epekto ng panibagong low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Iyan po ay base po yan sa ating climatological track sa buwan ng April kung saan dito dumadaan yung mga namumuong low pressure area o kaya naman bagyo na nabubuo sa ating labas at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, para naman sa magiging lagyan ng panahon ngayon dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon na kung saan maliwalas na panahon sa umaga at pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng bahagyang maulap na paporin na kung saan minsan fully develop ang mga localized thunderstorm ay makakaranas tayo ng mga isolated or mga biglaan buhos ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman ugaliin pa rin po na maging alerto at magdala ng payong. Kaya naman sa matinding sikat ng araw at biglaang buhos ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dahil po yan sa localized thunderstorm. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Tuwigaraw, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon na umaabot sa 25 hanggang 37 degrees Celsius ang ating inaasahan na agwat ng temperatura na kung saan mapanganib pa rin sa ating mga kababayan lalong-lalo na doon sa mga nagtatrabaho sa matinding sikat ng araw or sa ilalim na matinding sikat ng araw. Kaya naman kung kayo ay may ganong trabaho, ugaliin pa rin na uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan at makaiwas po tayo sa mga tinatawag nating epekto ng masamang panahon dulot nitong init ng panahon. Samantala, para naman sa may lagay ng panahon dito sa may Legazpi, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, bagyang makakaranas ng maulap na papawirin, ngunit mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. At para naman sa may agwat ang temperatura dito sa may Legazpi,
24 hanggang 33 degrees Celsius na kung saan maalinsangan na panahon ang ating inaasahan. Samantala dito naman sa may Tagaytay, 21 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Manila, 23 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa may Baguio, 17 hanggang 23 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Lawag, 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Kaya naman sa umaga makakaranas tayo ng maliwalas na panahon at pagsapit ng hapon at gabi inaasahan po natin makakaranas pa rin ng bagyang pag-ulap ng panahon. Kaya naman dahil po yan sa epekto nitong pagbabalik ng ridge of high pressure area na kung saan umiiral ito po ay sa may hilaga ng Luzon. Kaya naman asahan po natin po yan na makaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorm kung fully develop ang mga cloud cluster ng dala nitong ridge of high pressure area. Na kung saan dito sa may southern portion ng Luzon inaasahan po natin nakakaranas ng epekto naman ng hanging easterlies. Samantala, para naman sa maging lagyan ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dito po sa may Visayas inaasahan po natin makakaranas ng epekto ng easterlies at ng low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible nga po itong makaranas ng maliwalas na panahon at pagsapit ng hapon at gabi makaranas ng bagyang maulap na paporin at sinasamahan ng mga pag-ulan. Dito po yan sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte ay posible pong makaranas ng mga pag-ulan. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po nitong low pressure area na ating monitor sa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, para naman sa labi pang bahagi ng Visayas, dito sa may Iloilo, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon at mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Na kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na maabot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Na kung saan mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Ngunit pinag-iingat po natin ng ating mga kababayan lalo na pagsapit ng hapon at gabi sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dulot nga po nitong hanging easterlies at ng low pressure area na ating monitor na kung saan ang hanging easterlies ay nagdadala siya ng mainit na temperatura at maalinsangang panahon. Samantala, para naman sa may lagay ng panahon dito sa may Palawan, lalo na dito sa may Puerto Princesa, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon at maalinsangang panahon na maliwalas na panahon sa umaga at sinasamahan ng mga pulo-pulong mga cloud cluster. Maliwalas na panahon sa umaga at sinasamahan ng bahagyang maulap na papuring pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa may agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Na kung saan inaasahan po natin mataas pa rin ang temperatura na ating inaasahan. Kaya naman, ugaliin po uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan upang maiwasan po natin ang matinding init na ating mararanasan. Samantala, para naman sa magiging lagyan ng panahon dito sa may Mindanao, dahil nga po sa epekto nitong low pressure area nating monitor sa may loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, kasalukuyan makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga, ngayong umaga at pagsapit ng hapon at gabi, inasahan po natin makakaranas ng pagkakaroon ng bagyang maulap na papurin na sinasama ng mga localized thunderstorm. Dito po yan sa may area ng Surigao del Norte at Davao Oriental na kung saan posible ang mga localized thunderstorm na magkakaroon ng bagyang maulap na papurin at kung fully develop ang mga cloud cluster nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan. Dulot nga po yan itong tinatawag nating low pressure area at ng hanging easterlies na siyang pangunahing weather system na siyang umiiral na siyang associated dito sa low pressure area. Kaya naman ito yung tinatawag nating pinagsamang epekto ng dalawang weather system na siyang magdudulot ng mga localized thunderstorm dito sa area ng Davao region at Caraga region. Posible po yan. At dito po sa area ng Zamboanga Peninsula,
kabilang ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon. Yan po yung posibleng makaranas ng mga localized thunderstorm na magdudulot ng bagyang maulap na papurin at mga pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Davao, inasahan po natin ang maalinsangang panahon na kung saan may inasahan pa rin po tayong agwat ang temperatura na umabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura, na kung saan mataas pa rin po ang mga temperatura nating inasahan na siyang nagsisimbolo lamang na mainit pa rin ang ating inaasahan sa umaga at hanggang tanghali, na kung saan pagsapit ng hapon at gabi posible ang mga cloud cluster na po na ating mararanasan. Samantala, para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro, inaasahan po natin makakaranas ng 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasang agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Zamboanga Peninsula, inaasahan po natin makakaranas ng malinsangang panahon. Samantala, para naman sa may agwat ng temperatura dito sa may Zamboanga Peninsula, posible pa rin makaranas ng malinsangang panahon na umabot sa 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura, na kung saan maalinsangan po ang ating inasahan ng mga agwat ng temperatura. Kaya naman ugaliin pa rin na uminom ng maraming tubig at magdala ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, na kung saan patuloy nang umiiral itong hangin easterlies na alam naman natin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang mainit na panahon na siyang patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan. Sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, at kaya naman sa karagatan, ang mainit na temperatura ay nagdudulot po yan ng pagtaas ng presyon sa ating karagatan. Kapag ito ay mahigit 200 degrees Celsius ang mga init ng temperatura at pag nagkaroon po tayo ng namumuong low pressure area, ay doon po mas malakas nagkakaroon ng sirkulasyon or posible pa itong umabot sa typhoon category at super typhoon category, dahil yung tinatawag natin na element ng pagbubuo ng mga masasamang panahon or mga tulad ng low pressure area at ng pagiging bagyo. Dahil po ang element natin kailangan ng matinding init at lamig, kung saan kapag ito ay nagsasalubong at nagkakaroon ng pag-evaporate, ay nagkakaroon po tayo ng pag-develop ng isang cloud cluster. Kapag yung cloud cluster ay na fully developed, nagkakaroon tayo ng low pressure area at nagkakaroon na tayo ng bagyo. Sa kasalukuyan, ito yung mga element na kailangan ng mga bagyo upang lumakas. Kaya naman maging alerto po tayo dahil sa posible nga magiging malakas ang mga bagyo ngayon, dahil sa mayroon po tayong minomonitor ng easterlies. At para naman sa maging lagyan ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, na kung saan mayroon po tayong inaasahan na slight to moderate ang maging lagay ng mga pag-alon, na kung saan malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayang mangingisda sa kahit anong baybayin ng ating seaboard, na kung saan meron lang tayong inaasahan na taas ng mga pag-alon hanggang 0.6 hanggang 1.6 metro ang taas ng mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin po makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit maging alerto lang po tayo dahil sa mga localized thunderstorm nating inaasahan, na kung saan bagya lang din pong tumataas ang taas ng mga pag-alon dahil po yan sa localized thunderstorm. Kaya ugaliin pa rin pong maging updated at maging handa. At para maging updated po kayo sa mga bagong ulat panahon namin ilalabas at ukol dito sa minomonitor nating low pressure area, huwag kalimutang mag-subscribe at like mo na rin para manotify po kayo sa mga panibago nating ulat panahon. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat po tayo. And God bless us all.